tawagin ko ng aking co-host, of course. Ayan. Hi, Doc Bien! Welcome back! Kasama po natin, Doc Edwin Bien, ang ating expert for today, of course. Salamat po. Ayan. Sabi mo kasi, hindi, excite na ako. Sabi mo kasi, napakalamig naman dito sa studio. Nag-i-snow. Alam nyo, oo, malamig po talaga dito sa studio, lalo na po pag tag-ulan, mas lumalamig pa, mas ramdam. So perfect, tama-tama nga sabi ko eh. Dahil may bago akong baon eh. May Okay. Choco Mix. Alam nyo mga kapatid, may MX3 Choco Mix na po. Wow, unboxing po tayo. Unboxing Unboxing tayo. Perfect. Ayan, no? Ayan. Napakadali po niyang baunin sa trabaho. 'Di ba? Mamaya i-share ko to sa lahat sa inyo. Nagre-react na yung sa control booth natin. Penge No? daw, Don't penge. worry. Dahil sa isa pong box ay katulad din ito siguro ng nung ating MX3 coffee mix. Oo, 10. 16. 16? Oo. Ang laman? 16 ang laman. Ayan mga kapatid. Perfect. Hindi lang ikaw mag-e-enjoy, pati yung mga chikiting nyo, pwede na. Yeah. Mag-e-enjoy nila to. Good for 2 weeks na pala yan. Oo, yes. Nainggit ka, no? Nainggit Mamaya, ako. Di ba, sorry, ako lang may makikia- dalang ako lang Makikiamoy may lang. dalang mug. Ako lang ang may dalang mug. Ayan. So, ayan. Pag malamig ang panahon, syempre masarap. May mainit kang iniinom. Ayun. Either kayo po, pwede nyong combine, 'di ba? Materno kayo ng anak nyo, yung inyong mga chikiting, pwede ito Choco Mix. Pwede rin pong samantalang kayo po nakakape. Ayan, kanina nakakape na kasi ako eh. So try ko naman tong Okay. Ayan, mga Yan. kapatid. Available na po ito. And it's healthy. Hindi puro asukal. Oo Katulad nga. ng Oo. ibang choco drink, mga kapatid. At saka May taglay pa health rin niya. benefits. Yung active ingredient nung mangustin. Yung Yes. alpha, yung beta at gamma nutrients. Yes. Can you smell that? I can smell it. Ang ganda ng panghalo mo, lapis. Wala ako. Ay, baka magtaka sila. Baka akala lapis talaga. Chopstick po. Chopstick ba yan? Nire-recycle ko kasi yan. Yan yung Oo. nakalagay dun sa baunan ko. Kaysa magbukas pa ako ng yung plastic na, yung disposable na spoon and fork. Gamit ko na yan, nililinis ko kasi sayang. Tama. Ayan. Di kita Yan. bibigyan lalo. Sige. Biniloko mo ko. Binibiro mo ko. Ayan po ang ating MX3 Choco Drink Mix, mga kapatid. Pang-bata Excited at ako. pang-adult. Ayan, nakala ko sasabihin at pang-matanda, katulad Pang-bata mo. at pang-adult. Yan, lalo na pag taglamig po, no? Yan. It's good. Of course. Ay, Kasarap. Sige po. Okay, ikaw na kaya magtrabaho habang ako yung Sige, mamaya Choco patikin. Mix. Mamaya patikin. Kapatid. Ayan, pasensya na po. Pero, ayan, perfect. Lalo na po ngayong rainy season, pwede nyong baunin ito sa inyong mga trabaho, pwede nyong ipabaon sa inyong mga chikiting. At yan po ay magiging bahagi ng ating ipamimigay na gift pack mula po talaga? sa MX3. Yes! Para matry nyo rin. Hindi lang ako. Gusto namin, share namin ng blessings. So mamaya po, ay sumali lamang po kayo sa ating discussion namin ni Doc Bien. Mayroon po tayong question for today. At ay, ito na, bigay ko na para makasagot na kayo. sige. Ayan, dahil nga, ang pag-uusapan natin, ikaw ba may mataas ganito mo o uric acid? Yun. Oo. Ha? Hindi Si Ate eh. Marley kanina, yung akin po makeup artist, hi Ate Marley, sabi niya, uric acid, Yan- mataas ako yan niyan. daw yan. Sabi niya. Sabi ko, proud ka pa. Sabi niya, masakit yun, masakit. Ayan. Ayun. So ngayong araw yan po pag-usapan natin, mga kapatid, uric acid. Sa mga nakaka-relate dyan, ang tanong, ito, sagutin niyo Yan, po. ang tanong. Go ahead, Doc. Anong nararamdaman mo kapag mataas ang iyong uric acid? Eh di, sisigaw ka ng Aray ko po! nako." So ano po, ayan, anong nararamdaman mo kapag mataas ang iyong uric acid at anong ginagawa mo para bumaba ito? May magagawa ka nga ba para bumaba ito? Yan ang mahalaga doon. Anong ginagawa mo? Ayan ang ituturo sa atin ni Doc Bien. Yan ang bibigay niyang paalala sa atin. So, our doctor is in. Dr. Edwin Bien is back para po sa libreng konsultasyon natin, mga kapatid. Ayan, mukhang maraming makaka-relate nga po sa ating topic na uric acid. Kadikit po yan kasi ng sakit sa gout at kidney stones. Totoo Yun yan. na yun. Totoo Ayan. yan. Yung mga hirap makalakad po kasi namamaga yung joint sa paa. 'Di ba? Naku, iwas-iwas po muna ha hangga't maaari sa mga karne.
Ayan, sisig kasi lamang loob, di ba? Inihaw na isaw. Sarap naman kasi. Sarap nun. Talo na, ganyan pa rin ang panahon, di ba? Sarap nun. Ayan, Bagong ako. init. Huwag matakaw din sa beer. Sabi. Oo. Ayan, mamaya pag-usapan po natin ang tamang diet para sa normal na level ng uric acid. Paano nga ba yan mapapababa? Libreng konsultasyon po ang hatid namin sa inyo. Kasama po natin si Doc Edwin Bien. So, simulan po natin ang ating discussion habang na-enjoy ko yung aking bagong choco drink. Ayan, from MX3. Okay, Doc, ang bango, nakaka-relax. Nakaka-happy yung amoy niya. Oo Tsaka nga yung- eh. yung lasa. Actually, amoy na amoy hanggang dito. Dito? Sarap, no? Oo, yun ang purpose ko talaga. Ay, yung purpose. Yun talaga ang aking purpose. Yun ang aking talagang gusto kitang Maengganyo. mainggit. Mainggit. But that is actually good, no? There are some people talaga na nagsasabi, ay, hindi ako nakakainom ng kape na eh. Although Yes. healthy naman yung MX3 Coffee coffee mix. natin. Oo. Pero parang averse na sila sa kape. Ngayon, may pamalit na sila. Yes. Yan, Choco Mix. Diba? Lagyan nyo ng konting marshmallow kung gusto nyo para maging fun sa mga anak nyo. Ay, oo. Kunti lang kasi Oo. mataas din ang sugar nun. Oo. Ayan. Ayan. Bigyan kita isa later. Kasi Si- 16 naman yung laman ng box Sige. ko. Niisip ko ihalo sa champurado. Ang sarap, tapos umuulan. Tama! Tapos meron kang konting daing dyan, o tuyo, o Oo, dilis. oo. Perfect. O ito, baka kung saan tayo mapunta. Uric acid pa Akin rin na po yung tayo. isa, baka Sige na nga. magkalimutan pa. Ayan, salamat po. Nakikita. Naniguro. Naniguro. Okay. Well, eto mga kapatid, uric acid. Ayan, kayo po ba'y nakaka-relate? Isa ba kayo sa mga naalala ko pag may nakikita ako yung meron akong pinsan very young on his 30s. Kadalasan sa lalaki ko naririnig, nakikita yung big toe. Oo. Yun daw mahanginan lang, ihipan mo lang, masisipa ka kasi Oo, masakit. Masakit yun. Ganun pala yun. Pero i-define muna natin, Doc Bian, ang uric acid. Saan ba ito galing? Ang uric acid ay isang uri ng kristal. Kaya nga ang full name niya, uric acid crystals. At ito ay nanggaling sa pagme-metabolize ng isang uri ng protina kung tawagin ay purine. At nakukuha ito sa mga kinakain natin, gaya ng karne. Oo. So yung amino acid, isang uri ng protina, ay maaaring mag-convert into purine. At yung purine sa loob ng katawan natin ay nako-convert naman sa crystals. At direct kung maipapakita mo, ganito ang itsura ng crystal. Pag nakita po ninyo, isipin po ninyo yung asin na malalaki. Yung, how do you call that? Rock crystals. Ganyan po ang itsura, yung kulay pula. Tapos matatalim yan, mahahaba, at isipin ninyo kung saan pinakamaliit ang daloy ng dugo. Doon siya nagtatraffic at naninirahan. Doon pa gusto ng lugar, doon pa ang gusto niyang puntahan. Syempre, hindi makadaloy back and forth ang dugo. Di doon na siya nagdeposito. Ano ba ang silbi? May silbi nga ba yan, Doc? Yung uric acid sa ating katawan? May use ba yan? Wala naman siya talagang use, no? Oh. It's an end product. Oo, wala. Patapon na dapat yan. Inilalabas dapat yan. Habang bata tayo, kayang-kaya nating ilabas kung maganda ang ating kidneys. Wala pa kayong nakitang may mga uric acid crystals or gout sa mga 12 anyos, di ba? Pero habang tumatanda, dumadalas na nagkakaroon tayo nito dahil nga yung kidney natin, nababawasan ng kanyang kakayanan ilabas ito, nagde-deposito. Alam mo yung iba, nagde-deposito, ang lalaki parang bato-bato Mas masakit yun. Di ba meron sa siko? Oh. Meron sa mga Yun yung, daliri. oo, di ba minsan nakikita natin malaki. Malaki. Hindi kung saang lugar, parang doon siya naiipon. Oo, tapos lumalaki. yung sa big toe, dun sa malalaki, di ba? Oo, ang sakit Oo, daw nun, hindi ang ko sakit ma-imagine. nun, oo. Paano ito lumalabas? Okay, sabi mo nga, end product yan Dapat yan Na ilalabas. lumalabas, waste yan. Paano dapat lumalabas? Well, dapat maganda ang hydration natin. So, yung tao, maganda ang kanyang pag-inom. Kaya lang, yung mga pilosopo, sabi, kaya nga ako nainom ng isang kaahang beer para hydrated ako Pero ang hindi nyo alam, yung beer itself ay contributory doon sa pagbibigay sa inyo
noong matataas na uric acid crystals. Kaya nga po, meron kaming sukatan kung ilan ang normal na uric acid sa inyong dugo lamang, mayroon ding sobra-sobra na. Ipakita ko yung level kung ano yung normal. Kung ano ba direct. yung normal level ng uric acid Ito at yung ano normal yung level. nasa danger level zone. Danger. Go ahead. Sige, po. tingnan natin direct. Ipakita natin. Kulay-kulay po yan. Ano? Ayan, no. Ang normal, dapat safe tayo kung less than 30. Ayun, tingnan po ninyo yung millimoles per liter, less than 30 o 0.30. Kapag 0.30 to 0.35, okay pa tayo. Pero kapag lumalampas na siya ng 0.35 to 0.40, warning yan. At above 40, kaya nakalagay dyan pula, danger. Ibig sabihin, bukod sa nararamdaman na po ninyo yung kirot ng deposito sa inyong joints, pwedeng nagde-deposito na rin yan sa kidney. Huwag po ninyong babaliwalain. Akala ninyo, wala yan. Matatanggal din yung kirot-kirot na yan. Ang hindi nyo po alam, kung mayroon yan sa inyong buto o joint, mayroon din yan sa inyong kidneys. Oh. Yan. So, kapag mataas ang uric acid mo, Felix. meron yan. Meron yan. Delikado yan. Okay, so yun ang mangyayari, Doc. Pag mataas ang, kung mangyayari ngang mataas yung ating uric acid level, yung tinatawag na hyperuricemia. Uricemia. Yung Ayan. tama. Hyperuricemia. Uricemia. Ayun. Ay chances are delix ang iyong ang Kidney. iyong kidney. Oo, Oo. kasi mas madaling pumunta sa kidney papunta sa iyong big toe. So, ang kailangan po ninyo, mailabas ito. May picture nga tayo ng big toe . Pwede ko ba Sige nga ipakita po, yun? oo. Direct pakita mo nga po yung stages Yan yung- ng hyperuricemia sa paa. Baka mamaya kayo na to . Hyperuricemia. Alam mo ba yung iba, pagkagising nila sa Ayun! umaga, pagtapak nila ng lapag, Oo. napapatalon sila, napapaiktad sila sa sakit? Yun, ibig sabihin, nandun na sila sa stages na ito. Ayan nakikita nyo ba sa inyong mga TV screen? Yan ang itsura ng loob ng inyong sa may bahagi ng big toe. Oo, laki na, no? Oo. Yung chronic. Ang tawag doon sa malaking deposit na yon, TOPHI. T-O-P-H-I. Alam niyo, delikado yan kasi minsan talagang pag nagsuot ka ng sapatos, hindi mo na siya matiis. Nangangailangan minsan nakakayurin talaga. Hinihiwa ang yan, sakit. kinakayod yan. So yung uri or uri? Pareho lang. Hyperuricemia. Okay, nakita nyo po sa inyong mga screen yung different stages. Yung pasimple pa lamang, yung pag-asymptomatic, medyo may konti-konti ng mga crystals, 'di ba? Yun nga, Opo. yung uric acid crystals. Pag nagiging acute intermittent, nandun na yung pain, redness, swelling, and stiffness. Nakita nyo na? Nako. Nakita nyo yung ugat-ugat doon sa number 1? Oo. Di ba doon dumadalo yung uric acid na yan? Oo. Dahil yan ay kaduluduluhan na nga naman ng ating katawan, ay dito na siya magdedeposito. Oh. So yan na ba yung gout, Doc? Gout na yan. Gout na yan. Ayun, ganun ang itsura. Gout na. The moment na may deposito ka na, gout na po ang tawag natin dyan. Gout po yan. Pero yung gout nga, yung kaninang sinabi mo, Doc, pwedeng mauwi sa kidney stones. Kidney Pero stone. paano naman nangyayari yun? Layo naman ng kidney dun sa paa. Well, actually kasi, big di toe? kinain natin. Kinain natin, laman loob. Di syempre, nag-iisaw-isaw ka. Pupuntahin sa bituka mo, pagkagaling ng bituka, i-absorb ng dugo mo yan. Pagka-absorb ng dugo mo, ay di pupunta ngayon yan. Kung hindi sa atay, papunta sa kidney, para ma-filter out. Pagdating ng kidney, napakarami nga naman dahil inuulam mo lagi ang mga atay, ay ang mga isaw-isaw na yan, mabubuo na siya as kidney stone. Minsan nga walang sintomas, Doc? Walang sintomas yung mataas na uric acid. O Oo. yung tinatawag na asymptomatic, yung kaninang pinakita natin, yung asymptomatic hyperuricemia. So, ibig sabihin, pwede itong makasira ng kidney nang hindi mo napapansin. Yes. Yung iba, akala nila, hindi naman sumasakit ang aking mga joints bakit magiging kidney problem yan? Yan, oo. Meron nga tayo dyan picture. Ayan talaga, So, makikita po ninyo, nagde-deposito po siya talaga doon sa loob ng kidney filter. Okay. Ang problema, kapag ito ay bumaba na
doon sa daluyan papunta ng ating bladder o ihian. Makipot lang po yung tubong yun eh. Parang sinlaki lang po noong ballpen po ninyo. Alam niyo na yung labasan ng ballpen natin. Kung ang ating idedeposito dyan ay sinlaki ng munggo o sinlaki ng butil ng mais at hindi naman po yan makinis, yan ay magaspang. Diyan yung ngayon mararamdaman yung kirot. At ang kirot nga po, grabe. Hindi ordinaryong kirot ha. Ipakita nga natin direct yung susunod na picture number 6. Yung kirot nito, naramdaman ko to eh. Para ka sinaksak ng ice pick. Although hindi pa ako nasasaksak ng ice pick. Pero talagang very sharp pain dito po sa inyong balakang sa bandang likuran. Okay, yan. Alam nyo, ang kidney medyo mataas yan sa likuran. Bakit nandito papunta na sa may balakang yung kirot? Doon sa babaeng ito, nakikita nyo sa picture. Kasi ibig sabihin, bumababa na po doon sa tubo. Yung bato, bumababa siya, habang madulas pa, habang maluwag pa, okay pa siya. Pero the moment na kumipot na yung babaan niya, usually yung junction kung tawagin namin, ureteral pelvic junction, kung saan papunta na siya ng pantog, ay doon na siya naibabara, naiipon siya. At kamukha nung nilalaro ninyo na Tetris, natatandaan niyo yung Tetris nyo? Isang bato, bababa, 2 bato, 3 bato. Isang araw, yung tubo, ay nakapila na ron. 5, 6, 7 bato. Ang sakit nun. Ang sakit po nun. Yung mga bato, nakikita nyo sa picture, magagaspang po yan. Eto ngayon ang matindi, Miss Cheryl. Ipapakita ko ha. Kasi alam ko, marami nang nag-aalala. Paano ang itsura ng kidney ninyo? Kung naipunan ng anong bato. Tingnan po natin direct yung picture number 8. Bago natin ipakita yung mga pwede at bawal nilang kainin. Sa picture number 8, kapag humiwa po kami ng kidney ng tao na sa suspekta namin, mayroong mga deposito ng bato. Ayan, nakikita niyo po ba yan? Paumanhin ha. Medical naman po yung ating talakayan. Yung kidney, nakita nyo naman sa palengke, ang shape niyan parang beans. Biniyak lang po namin sa gitna para maunawaan ninyo ano itsura sa loob. Yan may mga deposito. Nakikita nyo yung mga bilog-bilog na yon? Yun po ay stone. Uric acid crystal stone. Humaharang yan sa normal na kakayanan ng kidney natin na mag-filter. Kung hindi na maka-filter yung kidney, doon ang pumapasok yung tinatawag naming CKD. Nadinig nyo na ba yun? Chronic Kidney Disease. Ayun, ang saklap, no? Pwede palang masira ang kidney at mauwi sa dialysis. Ayan. So, kailangan po, hinay-hinay sa ating diet. Mamaya pag-usapan po natin yan, mga kapatid. Kung paano makakaiwas, 'di ba? Kasi parusa talaga yan eh. Hindi lang yan yung isang araw, lalo na pag gout ang 'di ba? Pag gout ay umatake, minsan hindi lang isang araw, several days bago mawala. Pero ayaw din natin umabot hanggang sa ating kidney, mga kapatid. Samantala, sa usapin naman ng uric acid, balikan natin, Doc Bien. Okay, dito na tayo. Ano-ano ba yung mga pagkain na nakaka-trigger Yan. na tumaas ang uric acid level? Mayroon tayong listahan. Ipapakita natin in the form of a picture po. Direct, ipakita nga natin. Yung picture ng number 4. Yan. The worst foods for gout. Ang unang-una, yung bang matataas ang tamis. So, huwag tayo. Yung palang matamis, no, hindi maganda. Kahit na hindi lang sa diabetes, kundi pati sa uric acid. Sa kanan, makikita nyo yung too much alcoholic drinks also. So, hindi porke beer yan, naisipin nyo, mababa lang ang alcohol niyan. Eventually, pwede rin po yung mag-cause ng mataas na uric acid. Of course, ito pong pagkain ng ulo, ng hipon, yun pong taba ng alimango, yun pong masasarap kasama na rin po rin yung tahong. Mataas din sa uric acid yon. So, kumbaga, in moderation. And, ito po, yung karne. Lalong-lalo na po yung laman loob. Gaya ng atay, balon-balunan, isaw, yung intestines. Maaari pong magbigay ng too much purine sa ating katawan at
tataas nga yung uric acid na magiging sanhi para sumakit ang ating kasukasuan. Yan ang gout. So, iwasan po natin. Naalala ko, yung brother-in-law ko, karne talaga. Yung red meat. May steak siya. Oo. Kaya niyang ubusin yung Mistake ka talaga. kaya niya talaga ubusin. So, magte-trigger talaga. Oo. Kaya talagang tinitiis na lang niya ngayon kasi talagang pag umatake, and he's only on his 30s, ha? Bata pa. Oo, bata pa. Okay. Pero yung Okay. mga binanggit nyo po na pagkain gaya nga nung red meat at ilang seafood, so talaga bang bawal or meron namang limitasyon lang? May limitasyon, in moderation. Alam nyo, ang maling pagkakamali pa. Ang maling paniniwala ng iba, ay kumain ako ng munggo, magkakagout ako. Ayan. Maraming munggo ang kailangan mo para magkagout kumpara sa isang ganun lamang ng isaw o kaya isang Betamax lang ng dugo. So, mas malaki ang chance magkagout tayo doon sa mga laman loob kaysa sa munggo. Ano naman po yung mga pagkain, Doc, ito na nakakatulong? Subukan natin, ha? Mapababa ang inyong mga uric acid. Yan. Ito, meron tayo. Sige, May picture din tayo. Ang ganda nito. Ayan, tingnan natin. Siyempre, kailangan mailabas natin ito sa ating katawan through hydration. Ayan, unang-una, makita nyo yung prutas. Napakaganda pala noong citrus fruits para sa atin. Gaya ng matataas na vitamin C mula sa kahel. Ano pa ba ang inyo? Oranges. O, yun na ba yung kahel? May Tagalog yun yung maliit. Kiat-kiat. Yan. Ang kape ay nakakatulong din pala. No? Wag lang po sana yung mga sobrang matatamis na kape. At doon pumapasok na maganda yung ating MX3 Coffee Mix. Oo. Yan. Sapat lang. Sapat lang. Diba? Sapat hindi na siya sapat. matamis. Swak na swak, mga kapatid. So, kasama po sa listahan yung mangosteen. Of course, may mga pag-aaral nga akong mamaya ipapakita. Real studies, researches done kung papaanong ang mangosteen ay makakatulong sa mga taong mayroong uric acid o hyperuricemia. O, punta na tayo dito, mga kapatid, sa Totoo ba, Doc? Dagdagan pa natin ang paalala ni Doc Bien sa ating segment na Totoo ba, Doc? Totoo ba, Doc Bien? Bawal kumain ng munggo. Kanina nabanggit mo na yan ng munggo kapag mataas ang uric acid. Kung mataas na, bawal muna temporarily, no? Pero kung hindi naman mataas, okay lang. So, hindi totoo. Pwede po kayong kumain basta't in moderation ng munggo. Totoo ba, Doc? Nakakatulong ang paglalakad sa sumasakit na gout? Totoo na maaaring sumakit during an attack. Pero kapag halimbawang hindi ka naglalakad, ay mas mataas ang tsansa na magkaroon ka ng mga deposito o tophi. So sa mga taong matataas ang uric acid crystals yan, maganda pa rin ang pag-eehersisyo. Ayun. So, kung inaatake kayo, syempre hindi naman po kayo makakalakad for sure. Kasi napakasakit nga yan, ayaw niyong galawin. Pero, ang sinasabi po ni Doc, gawing regular ang pag-exercise para makaiwas or mabawasan yung pag-atake ng inyong gout. Ganun po ba yun, Doc? Tama po. Ayan. Totoo ba, Doc? Sapat na ang pag-inom ng maraming tubig para mawala ang gout o kidney stones? Hindi totoo dahil makatutulong man ang pag-inom ng maraming tubig, kailangan matuto rin tayong mag-iwas doon sa mga pagkain na magbibigay sa atin ng mga uric acid crystals. So, alamin ang mga bawal, tapos mag-hydrate tayo, at kung talagang inaatake na tayo ng sakit, maaari tayong kumonsulta sa doktor dahil mayroon namang mga medisina na pwedeng ireseta sa atin. Gaya po ng mga nabanggit natin kanina, no, na makakatulong ang sangkap ng mangosteen para sa pamamaga ng katawan gaya nga ng gout na dulot ng mataas na uric acid. Yan ang pangunahing sangkap ng MX3. May mangosteen yan na nagtataglay ng anti-inflammatory compounds. Safe na safe po ito sa mga matataas ang uric acid, lalo na ay all natural po ang MX3. Mai-enjoy mo itong inumin, may kape, at eto na nga,
may tsokolate rin. Subukan po ninyo ang MX3 Choco Drink Mix with Mangosteen, mga kapatid. Isang masarap at magaan na chocolate drink na pinagsasama-sama ang natural na cocoa at mangosteen. Mayaman po ang cocoa sa flavonoids habang ang mangosteen ay kilala sa taglay nitong antioxidants. Bukod po pa rito ay mayroon din itong dietary fiber, protein, calcium, iron at potassium na magkatutulong sa inyo araw-araw. Madali lang ihanda ito. Siyempre, tutunawin lamang ito yung isang sachet sa mainit na tubig. Haluin, ihanda ng inumin o maaari rin itong ihalo sa inyong oatmeal. Sa mga bata, sa mga chikiting, di ba? Yung kanilang oatmeal o lugaw, yun nga, champurado para sa masustansyang pagkain. Kung naman naiinitan kayo, mainit ang panahon, di tutunawin nyo muna sa mainit. Lagyan nyo ng ice, shake, 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 di ba? Meron na kayong iced choco drink, mga kapatid. So, MX3 Choco Drink with mangosteen. Masarap na tsokolate, may dagdag na kabutihan sa bawat tasa. Alam mo, Miss Cheryl, no, ang MX3, bukod dun sa mga nabanggit mo, ay may mga pag-aaral na ginawa. At permiso lang po, picture number 11, pakita ko lang ng 30 seconds, talagang pinag-aralan po nila direct. Makikita po natin na ang MX3 po na nagtataglay ng alpha, ng beta at gamma nutrient ay may anti-inflammatory effect. So kung kayo po ay nagsasuffer ng uric acid, hyperuricemia o gout, malaking tulong. Isama niyo po sa reseta ng inyong doktor ang ating MX3 capsule. Oo, napakaganda siya sa mga pamamaga. Pamamaga. Yung anti-inflammatory compound niya talaga eh. Kagaya niyan pag ganito ang panahon, Dok. Ay, umaatake din ng arthritis, ha? Lalo, Diba? pag taglamig. Oo, so pwede po maibsan yung inflammation na nararamdaman nyo po sa inyong mga kasukasuan. So, mga kapatid, pero paalala po namin ha, ang MX3 ay hindi po ito gamot. Maiging kumonsulta pa rin sa doktor at syempre samahan ng healthy lifestyle at diet. Ang MX3 po ay isang supplement. Maari nyo po itong pang-araw-araw na daily supplement katuwang sa sa inyong nutrisyon, 'di ba? Para makadagdag po sa daily nutrition na pangangailangan po ng ating katawan. Sa MX3, dito ako believe. Salamat po sa pagsama nyo sa amin, mga kapatid. Mapapanood nyo po ulit ang ating episode today sa weekend. Alas 5 po yan ng umaga sa 1PH. At bukas naman ay Public Service Day po tayo. Katuwang naman po natin bukas ang PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Kung kayo po ay may gustong idulog, may gusto po kayong itanong, abangan po ang ating episode bukas. Dito syempre sa Perfect Mornings, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Alas 10 po tayo ng umaga bukas. Wag na po kayong maglilipat ng channel dahil susunod na ang Sana Lord ni Lord de Vera. Oo. Mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. Ako po si Cheryl Cosim. Ako naman po si Doc Edwin Bien. Tandaan, lagi ninyo kaming kasama sa Perfect Mornings!